Gagawa tayo ng no-bake na eclair cake or Boston cake. Ito ay nagbabalik uso dahil malapit na ang Pasko. Yes po, isa to sa mga negosyo ngayong Christmas season. Kaya kung gusto nyo ng madali pero masarap na pang negosyo ngayong Pasko, eto na ang gawin nyo. Yeah. Sarap siya. Okay, so unahin natin gawin yung ating custard. So, meron tayong egg yolks dito. Ayan. Next ay yung ating evaporada, white sugar, cornstarch. So, i-mix na muna natin to bago natin buksan yung apoy. Tunawin na muna natin yung ating cornstarch. Ayan, natunaw na ang cornstarch. So, ngayon ay buksan natin yung apoy. At lutuin natin ito until maging thick ang kanyang texture. So, continuous na yung paghahalo ha. Para hindi siya yung magkaroon ng mga buo-buo. Ayan. So, ngayon ay maglagay tayo ng margarine. Pwede gumamit ng butter. Tapos, konting vanilla flavor. Ayan. Pinimix lang natin ito para matunaw natin yung ating margarine and palamigin natin to. Okay, so ngayon ay mag-whip tayo ng all-purpose cream at yung ating custard. Yung custard nga pala ay pagka lamig niya ay inilagay ko pa sa freezer for mga 3 hours. So, ito yung custard natin. Okay, yung ginawa ko before nito ay same siya, isang all-purpose cream lang talaga. Pero kung gusto nyo, pwede ka pa magdagdag ng isang can ng all-purpose cream. Gusto kong magdagdag ng isa pang all-purpose cream, pero ganito na lang. I-mix na muna natin siya, tapos tikman natin kung okay pa ba na lagyan pa natin ng isa pang can. So, eto, mix muna natin to. Okay. So, tikman natin ito ngayon. Okay. Hindi ko na po siya dadagdagan ng all-purpose cream dahil ang ratio niya sa custard and all-purpose cream ay tama lang. So, kung gusto nyo na mas super pansin si custard, gawin yung 1 cup or 250 ml yung all-purpose cream. Pero kung pagtikim nyo, gusto nyo talaga marami, pwede magdagdag kayo ng all-purpose cream tapos maglagay kayo ng condensed milk para balanse pa rin siya. Pero yes, syempre, yung lasa ng custard, mababawasan na. So ngayon, mag-assemble na tayo. So ito yung gagamitin natin, microwavable. Pwede naman ibang container, pero ito yung available ngayon. Okay, so maglagay tayo ng konti dito. Konting cream na muna dito sa bottom. Actually, marami ang gumagawa nito ngayon. Kung wala pa kayo naisip na negosyo, eto na po. Ang dali lang. Maglagay tayo ng ating graham crackers. Okay, oh. Yun lang, hindi kasha. Ganyan na lang. Okay. So, mag-layer tayo ng ating cream. Ayan. Tapos, last layer ng ating graham crackers. Ayan. And last layer ng ating cream. Tapos, ilagay na muna sa freezer para mag-set siya bago tayo maglagay ng melted na tsokolate. Ayun, may nahanap akong container, oval siya. So, cute, diba? Makapal to. So, same din yung gagawin natin. Maglagay tayo ng cream sa bottom. Tapos, layer ng graham crackers. At hindi siya kasha. Okay. Putulin lang natin to. Ayan. Okay. Ganyan. Tapos, maglagay tayo ng cream. Ayan. Ng graham natin. Baka kasya na. Ayun. Pwede.
Medyo kasya na siya. Medyo. Hindi talaga totally. Sige, go. Ayan, tapos, another layer ng ating cream. So, same. Ilagay na muna natin ito sa freezer. Okay, para sa chocolate topping ay mag-init tayo ng evaporada. So, pag-iinitin lang natin siya, wag yung boiling hot Okay, mainit na yung ating gatas. Ito naman ay chinap ko na semi-sweet na tsokolate. So, ibuhos natin to. Okay. Okay. Mix natin to para matunaw yung tsokolate. So, yung tsokolate, again, ito ay semi-sweet na tsokolate, pero pwedeng gumamit ng dark chocolate or milk chocolate. Ako mas prefer ko ang semi-sweet na chocolate or bittersweet para hindi matamis lahat. Alam mo yung may contrast yung lasa. Hindi ka madaling maumay dahil matamis na lang lahat. Ayan, frozen na po siya. Okay, so maglagay na tayo ng melted na tsokolate or yung ating chocolate ganache. Tapos itilt lang natin ito para kumalat yung ating tsokolate. Ayan. Ito ay optional. Maglagay tayo ng chocolate flakes. Pero hindi ka na maglagay nito, ha? Tapos, ibalik mo na ito sa freezer. Ito naman yung oval natin na shape na container. And then, chocolate flakes. Tapos ay ibalik natin sa freezer. Okay, so tikman na natin siya. Ayan. Yum. Tingnan nyo. Diba? Eclair and Boston cake, similar silang dalawa dahil sa custard. Ang eclair ay gagawa ka ng custard tapos lalagyan mo siya ng whipping cream. Ang Boston naman ay yung mismong custard niya. So, naging Boston cake siya na tawag kasi di ba dapat eclair cake siya. Boston siya dahil yung custard mismo, yung parang pang-flavor dun sa cream natin. Gets nyo? Parang chocolate mousse. Yung flavor ng mousse ay chocolate. So, parang ganito din. Yung flavor ng ground float mo ay Boston. So, parang ganon. So, yeah, similar sila. So, napaka-importante or depende din sa customer na obvious din yung lasa ng custard. Hindi yung parang cream or whipped cream na lang lahat yung nalalasahan. So, sa ginawa natin, lasa naman yung custard. Light lang. Dahil yung pag-mix natin kanina, kasi di ba pag-mix natin kanina ng custard and cream, sabi ko dadagdagan ko to ng all-purpose cream pa kung parang super pansin pa yung custard na lasa. Pero nung pagtikim ko, very light or tama lang talaga yung lasa ng cream and yung custard. So sabi ko, kung dadagdagan ko pa to, super light na lang, tapos may tsokolate pa. So yun. So medyo mababawasan. Pero yun nga, kung okay lang sa inyo na ganun yung combination, well, go. So dito sa ginawa natin, tama lang siya. Pero yes, medyo mas pansin ko dito yung tsokolate. Pero, yeah. Overall, masarap naman. So, again, for me yung tsokolate, mas better talaga na bittersweet or semi-sweet yung piliin yung tsokolate. Kasi kung matamis, yung milk chocolate, matamis na kasi yun. Tapos matamis pa yung cream natin. So, parang feeling ko nakakaumay naman. So, again, for me, mas better na
semi-sweet or bittersweet yung tsokolate. Or kung feel nyo ang dark chocolate, pwedeng dark chocolate. Sarap. Yeah, sarap siya. And sa sizes or mga gusto yung lagyan, pwedeng ganito. Yung first na ginawa ko nito, sa malaking deep dish, yung pambahay talaga, panghanda, ganun. So, hindi siya yung ganito na pwede mo itinda. Pero yes, ang dami ko nakikita na gumagawa ito ngayon, nitinda nila. Yung iba nga, yung uso ngayon na lalagyan na pag ganun, nag-order ako noon, gagawa tayo ng iba pang mga ground float, tapos doon natin ilagay. Eto naman, oval. Oh, ganda din, di ba? Malaki siya. The last time bumili ako nito, parang maliit. Pero yeah. So again, pwedeng ilagay sa bilog, square. Or kung gusto yung mas malaki. Pero for me, okay na ganito yung layers. 2 layers lang. Okay na siya. Hindi siya parang nakakaumay na. Kasi kapag maraming layers, syempre, kakapal yung cream. So, baka maumay ka na. So, gusto ko ganito lang. Tama lang talaga siya. So, yung iba nagbebenta ng dinadamihan nila para meron silang resellers. So, syempre, mababa yung bigay mo sa resellers para mapatungan nila pagtinda. So, pwedeng ganun gawin nyo. Pasko na and mag-New Year na. So, grabe ang business ngayon, kaliwat kanan, nagsa-sideline sila, di ba? Kasi ngayon talaga ang season ng mga ganitong negosyo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!